Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, June 23, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kailangan po namin silang itakbo sa bomb shelter po namin. Mga Pinoy sa Israel nagtatago sa bomb shelters sa gitna ng banta ng missile attacks. Mga motorista dumagsa sa mga gasolinahan isang araw bago ang big-time oil price hike. PNP itinangging kinuha ang isang fitness vlogger para sa kanilang weight loss program. Sa kakaiba, Harlem Globetrotters nasa bansa para sa kanilang world tour. Iba't ibang trick shots silipin. At sa showbiz, SB19 humataw sa performance sa Music Awards sa Taipei. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Puno ngayon ng pangamba ang mga Pilipino sa Israel dahil sa mayat-mayang missile alerts na natatanggap sa gitna ng umiigting na giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Ipinasilip pa ng isang Filipina caregiver sa Balitang A to Z ang bomb shelter kung saan siya nagtatago sa tuwing may banta ng bombahan. Nakatakda namang dumating sa ating bansa ang unang batch ng mga Pilipinong inilikas mula sa digmaan. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Natatakot lang po kami kapag nandyan na yung, una po kasi may alert po kaming natatanggap by phone, and then afterwards susunod po yung siren, parang kahit paano doon ka ninenervyos. Yan ang paglalarawan ng 49-year-old na Pinay caregiver sa Haifa City sa Israel na si Edith sa gitna ng tumitinding gera sa pagitan ng Israel at Iran. Gayunman, hindi niya siya pwedeng pangunahan ng takot lalo't inaalagaan niya ang among may demensya. So kailangan po namin silang itakbo sa bomb shelter po namin. Kaliwat kanan, ang natatanggap nilang missile alerts mula nung sumiklab ang digmaan sa rehiyon at bombahin ng Estados Unidos ang 3 nuclear sites ng Iran. Either once in daytime at saka one din po in nighttime, ganyan. Pero meron po noon 2 beses nagkaroon po ng alarm sa gabi, tapos pagkagising ulit namin ng umaga, meron po ulit. Ipinakita ni Edith sa Balitang A to Z ang mismong bomb shelter sa bahay ng kanyang amo kung saan siya nagkukubli tuwing may missile attack warning. Ito po yung lock niya, sir. Ilalak po namin ito. Nakaano din po ito, naka-rubberize siya kasi po para sa hindi mo marinig yung ingay sa labas, just in case na halimbawa in Jesus name, pag naman tumama po yung ang bintana po niya is bakal na napakakapal. Ito po. Hihilain ko lang po yan, napakabigat po yan. Opo, isasarado ko, and at the same time, meron po siyang glass window na para hindi po, naka-rubberize din po ang paligid nito. Pag nilak mo yan, at least hindi ka mabingi sa sobrang lakas po ng pagsabog. Ayon ni Edith na umuwi ng Pilipinas dahil posible anyang mas malagay pa sa alanganin ang kanyang buhay oras na bumiyahe palabas ng border. Pero may ilan anyang overseas Filipino workers o OFWs ang tumutuloy sa public bomb shelters. Huwag po kayong matakot hanggat hindi po kami natatakot sa lugar po na ito. Kami po ay payapa, kaya maging mapayapa din po kayo mga kababayan po namin sa Pilipinas. Nakaschedule naman ang pag-uwi sa Martes, June 24 ng 30 OFWs na unang batch ng mga i-repatriate. 26 OFWs sa kanila ang nanggaling sa Israel at ligtas na nakatawid sa Jordan itong linggo ng umaga. 3 OFWs ay mula Jordan at 1 mula sa West Bank. Many of them also long-standing OFWs, some about should I say 10 to 15 years in Israel, and some 3 to 6 years in Israel. But all of them, of course, wish to come home. So rest assured, we will bring them home safely, as directed by the President. Tatanggap ang mga repatriated Filipinos ng 150,000 pesos o katumbas ng halos 2 buwang sahod nila, training and upskilling, psychosocial interventions at iba pa. Nananatiling nasa alert level 3 ang 2 naglalabang bansang Israel at Iran. Yun nga lang, tumangging magkomento ang Department of Migrant Workers o DMW ukol sa pagtaas ng alert level sa 2 bansa.
Lalo't Department of Foreign Affairs o DFA ang responsable sa pagtukoy nito. Umapilan naman ang ilang senador sa repatriation efforts ng pamahalaan sa Middle East. Ayon kay Senator Joel Villanueva, marapat natutukan ng mga concerned agencies ang repatriation request ng ating mga kababayan at tugunan ito ng agaran. Mahigit 30 OFWs pa ang inaasang makakauwi ng bansa sa mga susunod na araw na kasali sa ikalawang batch ng repatriates. Lalo't higit 200 repatriation requests ang pinoproseso ng DMW. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Dapat manatiling neutral ang Pilipinas sa gitna ng lumalalang gyera sa pagitan ng Israel at Iran ayon sa isang international security analyst. Giit ni Chester Cabalza, bagamat kaalyado ng Amerika at Israel ang Pilipinas, hindi dapat madamay ang bansa sa kaguluhan na wala namang direktang kinalaman ang Pilipinas. Higit rito, dapat mas tutukan ang ligtas na pagpapauwi ng mga OFW sa mga apektadong bansa. Dagdag ni Cabalza, kailangang panatilihin ang neutrality ng Pilipinas lalo't kumakandidato ito bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Kaugnay nito, bagamat posible ang ganting opensiba mula sa Iran, naniniwala naman si Cabalza na malabo pa ring maging daan ito para sa pagsiklab ng World War III. We cannot afford it. The world does not afford it because basically we still have the Russia-Ukraine war not yet resolved, and we see escalation in the Middle East, and I think this will take time. Nakapagpagasolina na ba ang lahat, mga ka-E2Z? Isang araw nga bago ang big-time oil price hike, dumadagsa na sa mga gasolinahan ng mga motoristang humahabol sa mababang presyo kada litro ng langis. Pero imbis na isang bagsakan, nagkasundo ang oil company sa hiling ng Department of Energy na hatiin sa 2 segwada ang pagpapatupad ng taas presyo ngayong linggo. Ang detalye sa Balitang A2Z ni Naomi Almohano. Karga rito, karga roon. Sinamantala na ng mga motorista ang huling pagkakataon na medyo abot kaya pa ang produktong petrolyo ngayong June 23 bago umarangkada ang halos 5 pisong taas presyo ngayong linggo. Ang Grab driver na si Richard kahit napapakamot sa ulo sa bigat ng gastos, 1,000 agad ang ipinagas. Mas maganda kasi ngayon habang medyo mura-mura pa, kaya dapat na talaga po magkarga na po. Ang rider naman na si Yuhan humabol na ipa-full tank ang kanyang motor. Malaking tipid po kasi nga po, ang laki po nung increase eh. So, ang laki po talaga na matitipid ngayon kaysa bukas pagpaparga. Epektibo kasi ngayong linggo ang big-time oil price hike bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East at inaasahang epekto nito sa supply ng krudo sa pandaigdigang merkado. Pamasahe naman, di naman tumataas eh. Ganun at ganun pa rin eh. Kaya kawawa kami, iba tinatawaran pa kami. Mahigit 5 piso ang taas sa kada litro ng diesel, 3 pesos at 50 centavos ang sa gasolina, habang 4 pesos and 80 centavos naman ang taas sa kerosene. Pero imbis na isang bagsakan ng taas presyo ngayong Martes, naipakiusap ng Department of Energy sa oil companies na hatiin sa 2 bagsakan ang taas presyo. Para sa Shell, Sea Oil at Petron, 50% ng taas presyo ang aarangkada ngayong Martes, habang ang susunod na 50% ay epektibo sa Huwebes. Medyo mas malaki naman ang unang segwada ng taas presyo ng Caltex sa Martes, bago ang sunod na taas ng presyo nito sa Huwebes. Sa halagang 1,000, maghapon na po kasi namin yun na kinakayo sa kalsada. Gayunpaman, nananawagan ang ilang transport workers na mapagbigyan ng hirit na taas pasahe. Pihado kasing magdadagdag sila ng malaking halaga sa budget para tumagal ng ilang araw ang kanilang gasolina. Magdadagdag siguro kami ng mga 300 hanggang 500 siguro. Pagtitiyak naman ng DOE, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang distribusyon ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy program para sa mga tsuper na lubhang maaapektuhan ng malakihang oil price hike. The Department of Energy has already issued a certification to allow the LTFRB, the OTR, to disburse the funds to our beneficiaries with the guidelines for distribution
being currently ironed out. Aminado naman ng industry experts na posibleng tumaas pa ang krudo sa susunod na linggo. Kaya payo ng ahensya sa mga motorista, planuhing mabuti ang biyahe upang makatipid sa konsumo ng krudo. Magkawan sila ng itinerary sa mga errands, and then gamitin ang power of choice kasi despite na pare-pareho yung adjustment, pagdating sa gas station, iba-iba yan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Mas pinaigting na ang weather monitoring ng Pag-asa sa pamamagitan ng upgraded na interactive tracker na panahon. Sa bagong bersyon, maaari nang tingnan ng publiko ang halos real-time na impormasyon mula sa mga weather stations sa buong bansa. Kabilang dyan ang ulan, ang temperatura, hangin, halumigmig at iba pa. Ginamit din ang data mula sa European Center for Medium Range Weather Forecast para sa mas tumpak na pagtataya ng panahon. May bago ring features gaya ng clickable maps, time slider at location search para mas madaling makita ang lokal na weather status. Nagsilbi namang one-stop system din ito sa mga regional weather warnings na may color-coded hazard markers. Layunin ng panahon na mas mapabuti ang paghahanda sa sakuna, sa risk reduction at pagpaplano ng mga lokal na pamahalaan. Nangangailangan ng 275 million pesos ang Marawi City para matapos ang isang 10-building education complex na makatutulong sa libo-libong mag-aaral na makabalik sa maayos na mga silid-aralan. Ayon kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong, bagamat tapos na ang paggawa ng isang 4-story school building na may 200 classrooms, hindi pa ito nagagamit dahil walang perimeter fence at mga utilities. Yun naman ang DepEd, hindi pwedeng buksan ang paaralan ng walang bakod. Nangako naman ng Department of Public Works and Highways Region 10 na may tatayo ang pader sa loob ng 6 na buwan. Kabilang sa halagang 275 million ang paggasta para sa footbridge, pathwalk, gymnasium, gayon din ang admin building ayon sa DepEd Division Superintendent Ana Unte Alonto. Sa ngayon, nasa palengke pa rin nagkaklase ang mahigit 700 estudyante mula kinder hanggang senior high school na kulang sa pasilidad gaya ng CR at ceiling. Matatandaang nawasak ang Marawi taong 2017 matapos ang 5 buwang gyera kontra Maute Terror Group. We have figured out the water supply already, which we are working out in partnership with the DND kasi yung part ng water supply system ay nasa kampo ng Department of Defense, kaya pinagsama-sama na natin, pinag-usap-usap na natin, tapos na yung mga documentation, pwede nang simulan ang paglagay ng gamit, and the water supply will also be there. Tiniyak ni Vice President Sara Duterte na sasagot siya sa utos ng Ombudsman kaugnay ng alegasyon ng pagsasamantala sa higit 500 milyong pisong confidential fund. Kinumpirma ni VP Sara na inihahanda na ng kanyang mga abogado ang formal na sagot sa mga kasong plunder at bribery at isusumite ito sa loob ng itinakdang 10 araw. Nagugat ang kaso sa akusasyon ng Kamara na nilustay umano ni VP Sara Duterte ang pondo habang siya'y nakaupo bilang Vice-Presidente at dati ring Education Secretary. Handa rin niya siyang sumagot sa impeachment trial. Matatandaang hindi masyadong tumutugon ng maayos ang bise sa pagdinig ng House Quad Committee, lalo na sa mga diretsahang tanong sa kanya ng mga mambabatas hinggil sa isyu ng korupsyon na kinasasangkutan niya. We've been preparing for this since November of 2023, the moment that we heard Representative Castro from the House of Representatives mentioned the word impeachment. Itinatanggi naman ni Vice President Sara Duterte na kaugnay sa panawagang interim release ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte ang kanyang biyahe
sa Australia. Ayon sa bise, bahagi lang ang Australia sa mga bansang tinitingnang maaaring tumanggap sakaling palayaing pansamantala si former President Duterte. Dagdag ni Inday Sara, nagtangka siyang makausap si Australian Foreign Minister Penny Wong pero hindi ito naging posible. Wala rin namang ibang Australian officials ang nakipagpulong sa kanya. Lalo't wala rin anyang opisyal na meeting sa mga opisyal ng pamahalaan ng Australia ang kanyang kasalukuyang biyahe. Nilinaw pa ni VP Sara na hindi ito personal niyang vacation holiday. Sa gitna yan ng mga tanong ng Malacanang sa kanyang madalas na paglabas ng bansa sa kabila ng dapat na pagsisilbi sa bayan bilang pangalawang Pangulo. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country and of course how we can push the administration to do more for our country. Pasabog ang Pinoy Talents nitong weekend matapos hiranging grand winner ng ika-7 edisyon ng Pilipinas Got Talent, ang Trumpo Master na si Cardong Trumpo. Standing ovation mula sa mga hurado at audience ang natanggap ni Cardong Trumpo nitong linggo matapos ngang ipamalas ang kanyang galing sa pagtutrumpo. Of course, with so much twists mula sa mga kamangha-manghang exhibition hanggang sa pagpapaikot ng higanting trumpo. World class talaga ang ipinakitang talento ni Manong Cardong Trumpo. Nakakuha siya ng 99.5 na combined judges at voting scores. Hindi lang naman na second placer ang Fem MNL at third placer ang magician na si Carl Kion. Congrats sa mga nanalo! Susunod, PNP, itinangging kinuha ang isang fitness vlogger para sa kanilang weight loss program. At mamaya sa showbiz, SB19 humataw sa Performance Music Awards sa Taipei. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Patuloy ang pagpapalitan ng air attacks ng Israel at Iran matapos atakihin ng Estados Unidos ang 3 Iranian nuclear sites nitong weekend. Nagkaroon na rin ng mga pagsabog sa Tehran matapos inanunsyo ng Israel ang pag-atake sa government at military sites ng Iran. Tinugunan naman ito ng Iran ng missile at drones. Hindi bababa sa 400 individual na ang nasawi, kabilang ang mga bata ayon sa Iran. Habang may nasawi namang 24 sa Israel mula sa Iranian strikes. Pinangangambahan naman ang mas malawak pang gyera sa rehiyon na agad nagpataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Balik sa Pilipinas, itinatanggi ng Philippine National Police na kinuha nito ang serbisyo ng isang fitness influencer at vlogger para pamunuan ang weight loss program ng pulisya. Pero giit ng kapulisan, seryoso ang mandato ng PNP chief para sa pagbabawas ng timbang ng mga overweight na kawani dahil posible itong ikatanggal sa serbisyo. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Let's go, motivated! Let's go! Ito ang Facebook Live ng fitness influencer na si Rendon Labador na nagja-jogging sa Campo Crame kasama ang ilang mga kawani ng Philippine National Police. Let's go, motivated! Let's go! Inakala ng ilang netizens si Labador na ang fitness coach ng PNP para sa weight loss program ng mga pulis. Una nang nagbabala si PNP Chief General Nicolas Torre III na sisibakin sa serbisyo ang mga overweight na pulis kung hindi sila makapagbabawas ng timbang sa loob ng 1 taon. Pero sa isang memorandum nitong weekend, nakasaad na walang ino-authorize ang PNP chief na fitness instructor para sa weight loss program sa buong organisasyon. Ayon pa sa memorandum, dapat mag-ingat ang social media personalities sa kanilang post upang hindi magdulot ng misinformation o kalituhan. Paglilinaw ngayon ng fitness influencer,
Ginagawa ko po ito ng libre. Oo, libre. Nagpresenta po ako, pati yung aking mga coaches, para tumulong. Kasi, syempre, malaking responsibilidad na makapag-share naman ako ng effort ko para sa bayan. Paglilinaw naman ng direktor ng Directorate for Police Community Relations na si Police Major General Roderick Alba, initiative ng Departamento ng Police Community Affairs and Development Group na kunin si Labador bilang fitness instructor ng kanilang unit at hindi para sa buong pambansang pulisya. Wala pa kaming formal na usapan. Ito pala kasi launching. So maraming gusto sumama. Iginiit naman ng tagapagsalita ng PNP na seryoso ang kautusan ng PNP Chief para sa pagbabawas ng timbang ng mga overweight na mga tauhan. Hindi niya didiktahan, hindi niya imamandato kung ano ang klaseng exercise at pagpapabawas ng timbang ng ating mga kapulisan. Basta ang gusto niya on their own ay makaisip sila ng pamamaraan. Aniya, may basihan upang tanggalin sa serbisyo ang mga pulis na hindi physically fit. Kung ikaw ay may medical condition, there is no way for you to lose weight in a few months or even a year or two. And then we have to consider separating them from the service kasi may tinatawag po tayo kung talagang hindi mo na ma-perform kung ano yung nasa provision ng batas. Bahagi ng fitness campaign ng PNP ang sabayang physical exercise ng mga kawani tuwing Martes at Huwebes. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinangunahan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang turnover ceremony ng Police Regional 3 sa Camp Olivas kung saan formal nang umupo bilang bagong Regional Director para sa Central Luzon. Si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. kapalit ni Police Brigadier General Jean Fajardo. Dumalo sa seremonya ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya kabilang ang Napolcom, PDEA at lokal na pamahalaan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Peñones ang agarang serbisyo at matinding disiplina sa hanay ng kapulisan. Kasama riyan ang 5-minute response time at 24/7 na presensya ng mga kapulisan. Hinihikayat din niyang patatagin ang tiwala at pagkakaisa sa loob ng organisasyon. Epektibong pamamahala sa pondo at paggamit ng PNP at pagyakap sa transparency at innovation. Huling nagsilbi si Peñones bilang Provincial Director ng Zambales Police Provincial Office. Tapos na ang major repair sa North Luzon Expressway Marilao northbound bridge. Kaya naman muli nang nadaraanan mula hating gabi ng Lunes ang lahat ng 4 na hanay sa naturang expressway. Ayon sa pamunuan ng NLEX Corporation, pinabilis nila ang pagsasaayos ng tulay na nasira dahil sa pagbangga ng isang oversized truck na labag sa batas trapiko. Kasunod ng utos ng Transportation Department, sinuspindi muna ang singil ng toll sa bahaging Balintawak hanggang May Kawayan mula 1:00 ng madaling araw ng Linggo hanggang Lunes ng gabi. Matatanda ang una itong nasira noong March 19 na agad namang naisaayos pagkaraan ng 1 linggo. Nagbabala ang Land Transportation Office sa mga motorista na sisimulan na nila ang mas mahigpit na pagbabantay pagsapit ng Agosto laban sa mga hindi rehistrado at delikadong sasakyan sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, i-impound ang mga sasakyang may expired na rehistro, maging ang mga sasakyang may sira o basag na windshield, kalbo na o manipis ang gulong, sobrang usok sa tambutso at mga kulang na spare parts. Pagmumultahin din ang operator ng mga sasakyang ito. Base sa datos ng LTO, dumarami ang mga ganitong violation, kaya pinaigting ang kampanya kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno. Layunin ng Marcos administration na bawasan ng 35% ang mga disgrasya sa kalsada hanggang 2028 sa ilalim ng Philippine Road Safety Action Plan. Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang foreign policy ni Pangulong Marcos Jr. ukol sa West Philippine Sea, partikular na sa pagpapapasok ng US missile sa bansa. Sa kanyang speech sa mga OFW sa Melbourne, Australia,
Sinabi ni VP Sara na dapat diplomasya ang gamitin sa pagsupil sa mga atake ng China sa mga mangingisdang Pilipino. Giit ni Duterte, hindi dapat kumiling ang Pilipinas sa Amerika dahil dapat ay kaibigan ng lahat ang Pilipinas. Pero buwelta naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, batay sa sariling interes ng bansa at hindi dikta ng iba ang pagtindig ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Matatandaang sinuportahan ng tatay ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang China at hindi ang Amerika sa ilalim ng kanyang pamumuno. Umangat ng 3 pwesto ang Pinay tennis player na si Alex Ayala base sa pinakabagong WTA rankings. Mula 77, umakyat si Ayala sa rank 74 matapos ang matagumpay na qualifying round sa Eastbourne Open. Tinambakan ni Ayala ang world number 88 na si Zeynep Solmez ng Turkey sa score na 6-1, 6-3. Sunod niyang tinalo si world number 54 Hailey Baptiste ng Amerika sa 3 sets 6-7, 7-6, 6-1. Ngayong Lunes naman, sasagupain ni Ayala si world number 61 Lucia Bronzetti ng Italy sa main draw. Huling pagsubok ni Ayala ang Eastbourne bago ang Wimbledon Grand Slam sa June 30 hanggang July 13 na kanyang unang major sa grass court. Congrats and good luck, Alex! Representing Philippines, patuloy na namamayagpag ang P-pop group na SB19 matapos mag-perform sa Taiwan nitong weekend. Nakakolab rin nila ang popular Taiwanese boy group na Ozone. Ang chika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. SB19 is on fire! Hindi mapagkakailang kings of pop talaga ang P-pop group na SB19 matapos maimbitahan bilang overseas guest performers sa Hito Music Awards 2025 sa Taipei Arena sa Taiwan nitong Sabado, June 21. Pinainit at nag-uumapaw na talentong Pinoy ang ibinahagi ng grupo sa kanilang performance. Damang-dama rin ang taas ng energy sa buong venue nang pinerform nila ang hype song na Dam at Dungka. Bakit pa nagkaganto? Ang daming tukso, bawat hakbang laging may gulo. Pagkamalas, ba't di ko galing tumakbo? Habang ang hit song na Gento kanila ring inawit, kasabay sa performance ng popular Taiwanese group na Ozone. Taiwan rin ang magiging first stop ng SB19 para sa pagsisimulaan ng simula at wakas World Tour na gaganapin sa June 29. Daming patibong nag-aakong dyan sa tabi. Pasensya ko'y medyo maikse. Baka makita ang hinahanap mo. Go SB19! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik, Harlem Globetrotters nasa Pilipinas para sa kanilang World Tour. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa mga ka-A to Z natin na super fan ng larong basketball, chance yun ang makapanood ng amazing tricks dahil ang world-famous Harlem Globetrotters nasa bansa ngayon para sa kanilang World Tour Asia 2025. Ang kanilang mga kakaibang trick shots, silipin sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Dribble, spin, slam dunk, shooting, at kung ano-ano pang unique style basketball technique. Name it, they have it, and they can do it. Lahat
Ng basketball tricks na yan, ibinida ni na Splash at Too Tall na kapwa miyembro ng world-famous Harlem Globetrotters sa tenement-famous court sa Taguig City ngayong Lunes, June 23. Hindi nyo na kinakailangang lumayo at mag-ibang bansa para mapanood ang nakaka-amaze na performance ng Harlem Globetrotters dahil nasa Pilipinas na ngayon ang naturang grupo bilang bahagi ng kanilang World Tour Asia 2025. Feels like home nga raw para kina Splash at Too Tall ang pagbisita nila sa Pilipinas dahil sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa kanila. You know, the people, the culture, the atmosphere, the kids, you know, saying hi as we're shooting around. Exactly. See what's it? Hi! Hey, what's up? Napahanga rin ng mga residente ng tenement sa Taguig City na nakasaksi ng free live show ng Harlem. Is this it? O, di ba? Winner! May pa-shoutout naman sina Splash at Too Tall para sa Pinoy fans. Filipino fans, my name is Splash of the world famous Harlem Globetrotters. No kayo. My hoy kayo. I love you! Nakilala ang Harlem Globetrotters sa mga sikat, record-breaking tricks, and stunts sa basketball. Samantala, gaganapin ng Harlem Globetrotters World Tour Asia 2025 sa August 9 sa Phil Oil Eco Oil Center. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Minsan na ba kayo nag-alaga na inyong cute na pamangkin? Ano naman ang ginagawa nyo para i-babysit siya? Ang isang ito may pagkapilyo dahil tila pinaglaruan ang kanyang alaga. Tara at maki-GB. Baby Bubuyog. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maritong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Lunes ay mula sa multimedia artist at peace activist na si Yoko Ono. Ang sabi niya, ang kapayapaan sa mundo ay proyektong dapat nating pagtulungan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!